Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat kabanata 3376, pinsan, sigaw ni Madeline. Nasa gitna pa siya ng pagkagulat nang bigla silang makaengkwentro ng dragon sa kuweba, hak. Umubo si Colin ng ilang beses at mahahalatang nasugatan ito ng husto sa pag-atake, at pagkatapos ay nagpakahirap itong tumayo sa kanyang kinaroroonan. Masyadong malakas ang dragon na ito, pinsan, hindi natin ito magagawang labanan, kailangan nating humanap ng paraan para makatakas, nababahala nitong sinabi kay Madeline habang tumitingin sa kanyang paligid. Takas, halos mang-iyak-ngiyak na si Madeline nang marinig niya ang suhestyon ni Colin, masyadong malaki ang kuweba na parang isang maze kaya paano nila malalaman kung saan sila dapat pumunta. Nagmukha namang kalmado ang nakatayo malapit sa kanila si Daryl habang iniisip nito kung ano ba ang dapat niyang gawin habang nakatitig sa dragon. Thump, thump, thump. Dito na biglang tumayaw ang dragon para tumakbo papunta sa kanila. Parang naging isang maliit na burol ang dambuhala nitong imahe habang gumagawa ng nakapagpapayanig na tunog sa bawat hakbang na ginagawa nito sa kuweba. Masyado itong nakakatakot para mapakinggan ng kahit na sino, agad na nagpanik at nabahala sina Colin at Madeline habang dahan-dahan silang nilalapitan ng dragon. Pagkatapos ng isang saglit ay nakaisip na rin si Colin ng isang paraan para makatakas. Agad nitong ginamit ang kanyang Saint Energy para isaksak ang espada na kanyang hawak sa bangin na malapit sa kanya. Dito na biglang gumuho pababa ang mga bato na gumawa ng isang makapal na pader. Nagawa nitong harangan ang malaking dragon, pero nagawa rin nitong ikulong si Daryl. Buwisit, sinabihan man lang sana ako ni Colin kanina. Simon got ni Daryl sa kanyang sarili nang makita niya ito. Pinsan, bakit mo ikinulong si Daryl sa kabilang banda? Dalian mo. Kailangan natin siyang iligtas, iyak ni Madeline kay Colin habang nakakaramdam ng matinding pagkabagabag. Masyadong nakakatakot ang lakas ng dragon na ito kaya magiging mahirap para sa kanilang maimagine kung ano ang mangyayari kay Daryl na yung nakulong na ito kasama ng dragon. Pero wala namang naging pakialam dito si Colin, bakit ka pa ba nag-aalala sa kanya? Pinsan, wala na rin tayong tatakbuhan pa kaya bakit hindi na lang natin i-distract ang dragon para magkaroon tayo ng oras na makatakas? Seryoso nitong sinabi habang malademonyong kumikislap ang kanyang mga mata. Sinadyang ikulong ni Colin si Daryl para maging target nito ng dragon, hindi na nito magagawa pang habulin sina Colin at Madeline sa sandaling labanan nito si Daryl. Masyado itong makasarili, nagawa niyang isakripisyo ang buhay ni Daryl para magkaroon kami ng oras para makatakas, isip ni Madeline. Ikaw, sinabi nito bago ihanda ang kanyang sarili na sitihin si Colin sa makasarili nitong ginawa. Pero hindi na siya pinagalitan pa ni Colin habang hinahawakan ng mahigpit ang braso nito bago tumakbo palayo sa dragon. Bitawan mo ako, pinsan, bitawan mo ako, sigaw ni Madeline. Nakasalalay na rito ang ating mga buhay, pinsan, kaya huwag mo sana akong sisihin sa nangyari. Agad na sumama ang itsura ni Daryl nang marinig niya ang boses ng dalawa na papalayo ng papalayo sa kanya. Nagalit siya ng husto. Masyado nang immoral si Colin kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na isakripisyo ang buhay ng ibang tao para lang mailigtas ang kanyang sarili. Roar. Dito na sumugod ang dragon kay Daryl, agad itong nakarating sa kanyang harapan bago nito tingnan pababa si Daryl habang ibinubuka ng husto ang malaki nitong bibig. Ninerbyos naman ng husto si Daryl pero agad niyang naisip ang isang bagay, agad niyang nilabas ang kanyang beast taming loop bago niya ay tingala ang kanyang ulo at sumigaw sa dragon ng sandali. Kabanata 3377, agad na huminto ang dragon para nagtatangkang tingnan si Daryl nang marinig niya itong sumigaw. Ano ang nangyari? Dito na biglang naging kakaiba ang aura na lumalabas sa lalaking ito. Dito na naramdaman ng dragon ang isang malapit na aurang nagmumula kay Daryl, ang aurang ito ay nagmula sa hawak nitong beast timing loop. Huminga naman ng malalim si Daryl bago magpatuloy sa pakikipag-usap sa dambuhalang dragon sa kanyang harapan gamit ang beast timing loop. Dragon? O, dragon, wala tayong kahit na anong hinanakit sa isa't isa kaya hindi natin kailangang maglaban, hindi ba? Wala pang sapat na lakas si Daryl noong mga sandaling yun para harapin ang isang dragon, siguradong mawawala ang malaking bahagi ng kanyang lakas sa sandaling simulan niya ang walang saysay na labang ito.
Ikaw, nasusurpresang kurap ng dragon, paano mo nagawang makipahusap sa akin? Wala pa ring ideya si Daryl na mayroong beast timing loop si Daryl na nagbigay dito ng kakayahang makipag-usap sa dragon. Bahagya namang ngumiti si Daryl habang sinasabi na, pwede mong sabihin na may espesyal akong mga kakayahan. Pinag-isipan nito ng husto ni Daryl bago bumalik ang nagmamalaki nitong posture. Isa ka lang walang kwentang tao kahit na nagawa mo pang makipag-usap sa akin, minalas ka ngayong kaharap mo ako, at pagkatapos ay sinubukan nitong pigilan ang pagkamakasariling nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Matagal na akong hindi nakakakain ng tao kaya malapit ko nang makalimutan kung ano ang lasa nyo, kaya dapat lang nakainin kita ngayong nagawa mong pumasok sa aking teritoryo. Buwisit, totoo ngang walang kasing sama ang mga dragon sa mundong ito. Nagawa ko ng maging approachable sa kanya pero wala pa rin itong ibang iniisip kundi kainin ako. Napamura na lang si Daryl sa kanyang sarili habang napapasimangot sa kanyang pwesto, pero hindi naman nagpanik dito si Daryl. Una sa lahat ay gusto sana kitang tulungan na alisin ang nakabaong trap dragon thorn sa iyong mga pakpak, pero kalimutan mo na ito ngayong kakainin mo na lang pala ako, sabi nito sa dragon. Natigilan naman ang dragon ang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Ano ang sinabi mo? Matutulungan mo akong alisin ang mga tinik na ito sa aking mga pakpak, sabi ng dragon habang naguguluhang tumitig kay Daryl. Nasabik dito ng husto ang dragon, 2,000 taon na rin ang nakalilipas mula noong makulong ito sa kuwebang ito, hindi niya nagawang makalipad matapos bumaon ang mga trap dragon thorn sa kanyang mga pakpak. Kaya paano itong hindi masasabik nang marinig niya ang alok ni Daryl na alisin ang mga ito sa kanyang mga pakpak? Tama ang mga sinabi mo, tango ni Daryl. Nag-isip ang dragon habang tumitingin mula ulo hanggang paa kay Daryl, masyadong tuso ang tao kaya naniniwala akong gumagawa ka lang ng kasinungalingan para hindi kita kainin, tama. Nagmukhang natutuwa ang dragon habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, si Master Franklin ang nagbaon ng trap dragon thorn sa aking mga pakpak, siya ang pinakamahusay at pinakamalakas na taong nakilala ko. Sa dinami-rami ng taon ay hindi ko pa nagagawang makakita ng kahit na sinong pumantay sa kanyang lakas. Wala nang kahit na sino maliban sa kanya ang may kalayahang magtanggal ng mga trap dragon thorn na ito. Pero nagawa mo pa ring sabihin sa akin ngayon na may kakayahan kang tanggalin ang mga ito, iniisip mo bang maniniwala ako sa iyo? Dito na kumislap ang isang malademonyong liwanag sa mga mata ng dragon. Tumawa naman dito si Daryl, kung ganoon ay si Master Franklin pala ang naglagay ng mga trap dragon thorn sa pakpak ng dragon na ito, hindi na ako magtataka pa rito. Inisip niya ito ng husto habang nagbubuntong hininga sa kanyang sarili, paano mo na lamang hindi ko ito kayang tanggalin kung hindi ko ito susubukan? Sa bagay, nakulong na rin ako rito, kaya wala na akong pupuntahan pa. Dito na nag-isip ng isang sandali ang dragon bago tumatain gong sumagot ng, sige, paniniwalaan kita sa pagkakataong ito, pero sasabihin ko na sayo na pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo sa sandaling magsinungaling ka sa akin. Tama nga ang lalaking ito na wala na siyang matatakbuhan, siguradong makakawala na rin ako sa lugar na ito sa sandaling tulungan niya akong tanggalin ang mga trap dragon thorn ito sa aking mga pakpak, isip ng dragon. Ngumiti naman si Daryl matapos sumangayon sa kanya ang dragon, at pagkatapos ay agad na ibinababa ng dragon ang kanyang ulo, dito na walang pag-aalinlangang lumundag si Daryl paakyat sa likuran ng dragon. Pero hindi muna tinanggal ni Daryl ang mga trap dragon thorn at sa halip ay agad nitong binunot ang isang patalim para hiwain ang kanyang daliri, dito na biglang sumirit ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Pagkatapos nito ay nagmamadali siyang naglakad papunta sa tuktok ng ulo ng dragon para patuluin ang kanyang dugo rito, kasabay nito ang paggamit niya sa kanyang internal energy para gumawa ng isang blood ritual na magbibigay sa kanya ng pag-aari ng dragon. Hindi natagalan si Daryl na kumbinsihin ng dragon na matatanggol nito ang trap dragon thorn na nak-absent sa mga pakpak nito. Ginawa nito ni Daryl para masimulan ang blood ritual na magbibigay sa kanya ng kakayahang kunin ang pagmamay-ari sa dragon ito. Kabanata 3378. Boss, dito na biglang napatalon ang nagulat at nagalit na dragon. Naramdaman nito na hindi lang isang Saint King ang lalaking nasa kanyang harapan dahil masyadong malakas ang enerhiyang pumasok sa kanyang katawan. Hindi na nito nagawa pang ma-imagine ang tunay nitong lakas, hindi nagtagal ay natapos na rin ang ginagawang ritual ni Daryl para mapagmayari ang dragon, pinakawala na rin ito ang kanyang pride habang sinasabi kay Daryl ang salitang, Master. Wala nang magagawa pa rito ang dragon kahit na ayaw niya pa itong mangyari,
wala na siyang magagawa pa sa sandaling makumpleto ng isang tao ang blood ritual sa kanya. Mula ngayon ay nakatali na ang kanyang tadhana kay Daryl. Tumango namang ngumiti si Daryl habang sumasagot ng, alam kong hindi ka kumbinsido at nararamdaman mong niloko kita pero totoo ang mga sinabi ko na tutulungan kitang tanggalin ang mga trap dragon thorn sa magkabila mong pakpak. Agad na nag-iba ang tono ni Daryl habang nagsasalita, pero bago ko tanggalin ang mga trap sa mga pakpak mo, kinakailangan mo munang mangako sa akin na hindi ka nagagawa ng kahit na anong kasamaan na maglalagay sa buhay ng mga tao sa panganib sa sandaling makaalis ka sa kuwebang ito. Opo, Master, mabilis na isinagot ng dragon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Daryl kaya agad itong tumalon sa likuran ng dragon habang tahimik na binabanggit ang formula. At pagkatapos ay agad nitong hinayla ang trap dragon thorn, nangangailangan ng tinik na ito ng isang formula mula sa mga sinaunang libro para matanggal, roar. Nasabik ng husto ang dragon nang makuha nitong muli ang kanyang kalayaan kaya agad itong tumingala at sumigaw ng malakas. Samantala, 10 minuto nang tumatakbo ng walang tigil sina Colin at Madeline matapos nilang tumakas sa kuweba, tumigil lang ang mga ito nang maramdaman na nilang ligtas ang kanilang mga sarili. Pinsan, bakit mo naman iniwan si Daryl doon? Nanginginig sa sobrang galit at hinanakit si Madeline sa mga sandaling ito. Ngayon na lang ulit sila nagkita ni Daryl bago ito abandonahin ng kanyang pinsan sa kuweba. Pinunasan naman ni Colin ang kanyang pawis at agad na kinumbinsi si Madeline. Pinsan kaibigan mo lang si Daryl kaya bakit ba alalang-alala ka sa kanya? Hindi naman siya namatay nang para sa wala, ibinuwis niya ang kanyang buhay para iligtas tayong dalawa. Agad siyang pinigilan ni Madeline sa pagsasalita bago pa man ito matapos sa kanyang mga sinabi. Huwag na huwag ka nang magsasalita ng kahit ano, wala na bang kwenta ang kanyang buhay dahil kaibigan ko lang siya. Naramdaman ni Colin na wala siyang magawa nang marealize niya kung ano ang naramdaman ni Madeline. Roar, dito na niya narinig ang isang dragon na malapit sa kanila habang nagsasalita, agad na nanginig at nagpanik ang dalawa nang marinig nila yon. Mahabang panahon na ang nakalipas kaya siguradong napatay na si Daryl ng dragon na kanilang nakita. Nakita ng nanginginig na magpinsan ang unti-unting paglapit ng napakalaking imahe ng dragon na nagmula sa malayo, nakita rin nila ang isang imaheng nakatayo sa ulo ng dragon na mayroong matapang na itsura ng mukha na para bang walang kahit na sinong makakahadlang sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Daryl, ano, hindi pa, siya patay, parehong nagulat sina Colin at Madeline sa kanilang nakita, nagawa pa nitong tumayo sa ulo ng dragon, paano niya ito nagawa, masyado itong kahanga-hanga. Si Madeline ang unang nagising sa katotohanan habang tumatayo at sumisigaw sa sobrang surpresa at tuwa na kanyang nararamdaman, Daryl, ligtas ka, natutuwa ako nang makita kitang ligtas. Inakala niyang napatay si Daryl ng dragon kaya nalungkot siya ng husto kanina, pero agad itong napalitan ng matinding tuwa nang makita niyang ligtas ito ngayon. Habang sumisimangot naman ang pinsan niyang si Colin, buwisit, hindi pa ba patay ang lalaking ito? Ano bang problema ng isang ito? Sinagot naman ng ngiti ni Daryl ang pag-aalalang ipinakita sa kanya ni Madeline, paanong may mangyayari na hindi masama sa akin. Dito na nagmukhang na-curious si Madeline habang sinasabi na, ano ba talaga ang nangyayari? Paano mo nagawang mapaamo ang dragon na ito? Hindi pa rin naiwasang tingnan ng nag-iingat na si Madeline ang dragon habang nagsasalita. Nakipag-usap ako sa dragon na ito. Sinabi ko na masyadong makapal ang aking balat kaya hindi masarap ang pagkain sa aking katawan, nakangiti namang isinagot ni Daryl. Kabanata 3379. Ano? Agad namang nanginig ang nagulat na si Madeline nang marinig niya ang isinagot sa kanya ni Daryl. Pagkatapos ng ilang segundo ay hindi makapaniwala itong sumagot ng, ikaw, nagawa mong makipag-usap sa dragon na yan. Ilang libong taon nang kilala ang mga dragon bilang pinakamalakas na nilalang sa mundo kaya wala nang magagawa pa ang mga tao kundi tumingala sa mga ito. Kaya namangha ng husto si Madeline nang malaman niya na nagawang makipag-usap ni Daryl sa isang dragon. Siyempre naman, paano ko magagawang tumayo sa ulo nito kundi, ngiti ni Daryl. Gusto niya sanang sabihin kay Madeline ang katotohanan pero hindi niya pa rin napigilan ang kanyang sarili na biruin ito nang makita niya ang na-curious nitong tingin. Oy, dalhin mo na ito sa malayo ngayong nagagawa mo palang makipag-usap sa dragon na yan. Huwag ka nang tumambay pa rito, sigaw ni Colin kay Daryl matapos nitong magising sa katotohanan. Mas maigi kung mananatiling tahimik si Colin, agad na nagalit si Daryl nang husto noong marinig niya itong nagsalita. Walang awang ginamit ni Colin ang mga bato para ikulong si Daryl kasama ang dragon para lang iligtas ang kanyang sarili.
Dinala ko siya talaga rito para maghanap ng pagkain kaya paano ko siya magagawang iwanan, sinabi ni Daryl kay Colin habang iniiling ang kanyang ulo. Dito na kumabog ng husto ang dibdib ni Colin habang sumasagot ng, "Ikaw, ano ang ibig mong sabihin?" Walang pakialam naman itong hindi pinansin ni Daryl, simple lang, isa sa inyong dalawa ang magiging pagkain ng dragon na ito. Magkaibigan kami ni Miss Madeline kaya maaari natin siyang alisin sa pinagpipilian. Kaya ikaw na ang magiging pagkain ng dragon na ito, ano? Nagblanko ang isip ni Colin habang nagugulat sa kanyang mga narinig. Hindi ba't sinabi mo na may kakayahan kang makipag-usap sa dragon na yan? Tulungan mo akong magmakaawa sa kanya. Sigaw nito gamit ang nanginginig niyang boses. At bakit ko naman gagawin ito? Walang pakialam ng ngiti ni Daryl. Ikinulong mo ako sa mga bato kasama ng dragon para lang makatakas ka rito. Pero ngayon ay nagawa mo pa ring humingi sa akin ng tulong ngayong ikaw na ang nasa panganib. Paano ito naging posible para sa'yo? Isip ni Daryl habang ipinapakita ang mataas niyang ngiti. Hindi ba't isa kang uri ng taong nagtataglay ng maraming kakayahan? Ikaw na ang makipag-usap sa dragon ito. Malay mo, baka maawa pa ito sa'yo. Biro ni Daryl kay Colin, dito na napalunok ang mangiyak-ngiyak na si Colin, paano ko naman magagawang kausapin ang dragon na yan? Samantala, hindi na napigilan pa ni Madeline ang kanyang sarili. Daryl, ikaw, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo na magmakaawa sa dragon? Pakiusap, sabihin mo ito na huwag kainin ng aking pinsan, sabi ni Madeline habang napapakagat sa kanyang labi. Walang pag-aalinlangan namang iniling ni Daryl ang kanyang ulo, gaya ng kanilang inaasahan. Pasensya na pero iniwan niya ako ng walang pag-aalinlangan kanina kaya wala na akong pakialam sa kaligtasan nito ngayon. Dito na biglang nabahala ng husto si Madeline habang nagmamakaawa muli kay Daryl. Alam kong mali ang ginawa ng pinsan ko, Daryl, hindi kanya dapat iniwan, kaya ako na ang humihingi ng tawad sa nagawa niya. Kahit na walang awa si Colin, hindi pa rin ito karapat-dapat na mamatay. Dito na itiniklop ni Daryl ang kanyang mga braso habang walang pakialam, na nakatayo sa ulo ng dragon nang hindi sumasagot kay Madeline. Buisit, dito na nabahala at nagalit ng husto si Colin, huwag ka nang magmakaawa sa kanya. Pinsan, tingnan mo nga ang nagmamalaki nitong mukha, kung kaya niyang makipag-usap sa dragon na yan, kaya ko rin, sabi nito kay Madeline. Dito na siya naghandang maglakad palapit sa dragon para kausapin ito, pero agad siyang pinigilan ni Madeline habang gumagawa ng ilang hakbang paaban. Nahihibang ka na ba? Pinsan, iniisip mo ba na ganito lang kadaling kausapin ng mga dragon? Siguradong lulunukin ka pa rin ito sa sandaling makalapit ka sa kanya. Nababahala at nagagalit na sinabi ni Madeline. Nang inig naman si Colin nang marinig niya si Madeline, dito na siya nalinawan at nagpanik sa sitwasyon. Tama nga si Madeline, isang nakakatakot at dambuhalang dragon ang kanyang kalaban, kaya paano niya magagawang makipag-usap dito? Pero paano pa rin ito nagawa ni Daryl? Nabahala ng husto si Madeline habang naiiyak na sinasabing, pakiusap, Daryl, maaari mo bang kausapin ng dragon na yan para hindi nito kainin ang aking pinsan? Huwag mong hayaan kainin nito siya, pwede ba? Hindi naman natiis ni Daryl ang request ni Madeline kaya bahagya itong umiti habang sumasagot ng, sige, pero kinakailangan mong maging sincere ngayong nanghihingi ka sa akin ng pabor. Tama, ano ang naiisip mo na pwedeng ibigay sa akin? Kahit na obra na si Colin sa ginawa nito kanina, ayaw pa rin niya itong mamatay, gusto niya lang itong turuan ng leksyon. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Naguguluhang isinagot ni Madeline. Huminga naman ng malalim si Daryl habang sinasabi na, sige ganito na lang, tawagin mo akong hubby para matulungan ko siyang makiusap sa dragon. Kabanata 3380, agad na namula ang magandang mukha ni Madeline habang nahihiyang napapakagat sa kanyang labi. Sinabi ni Daryl na tawagin ko siyang hubby, kahit na hindi ako ang pinakabatang babae sa isang prominenteng pamilya. Ako pa rin ang anak ng tumatayong leader ng Bounty Alliance, kaya natural lang na gumalang ang mga tao sa aking harapan, pero nagawa pa rin itong sabihan ako na tawagin siyang hubby, isip nito. Kasabay nito ang pagbabago sa itsura ni Colin habang hindi na mapigilan pa ang kanyang mga emosyon. Buisit, anong sinabi mo? Sigaw niya. Paano nito magagawang tawagin ng ibang tao bilang hubby kung siya ang pakakasalan nito sa hinaharap? Naging kalmado naman ang nasa post-uring si Daryl habang hinaharap ang galit ni Colin at walang pakialam na sumasagot ng, may karapatan ka pa talagang sumigaw sa akin, Colin. Sisigat na sana si Colin nang bigla niyang pigilan ang kanyang sarili matapos niyang maalala na nasa kamay ni Daryl ang kanyang buhay,
Pero hindi pa rin tumigil sa pagliyab ang kanyang mga mata habang nakatingin ang mga ito kay Daryl. Agad namang humarap si Daryl kay Madeline parang nakatingin na sabihin na, "Madeline, okay lang naman kung ayaw mo akong tawagin bilang hubby." Humanga si Daryl ng husto habang nagsasalita, hindi lang kasi naging maganda si Madeline dahil nagkaroon din ito ng magandang katawan. Agad namang namula ang mukha ni Madeline sa ginagawang pagtingin ni Daryl habang napapakagat sa kanyang labi at bumubulong ng, "Sige, tatawagin kitang hubby." Nang inag ng kaunti ang puso ni Madeline nang sabihin niya ito, pero masyado pa ring mahina at mahinhin ang ginawa niyang pagsasalita kaya hindi ito maririnig ng kahit na sinong hindi nagtutuon ng atensyon sa kanyang mga sinasabi. Gulp, naantig naman ang puso ni Daryl nang marinig ni Daryl ang pagtawag sa kanya ni Madeline bilang hubby, pero inisip ni Daryl na hindi pa rin ito sapat, kaya agad siyang lamiyad paabante mula sa kanyang kinatatayo ang ulo ng dragon habang nakangiting sinasabi na, "Ano ang sinasabi mo, Madeline? Hindi kita marinig." Kasabay nito ang nananadyang pagtingin ni Daryl kay Colin, dito na halos sumabog si Colin sa salit, siguradong nananodya na ang isang ito. Samantala, napahiya at nagalit naman sa kanyang narinig si Madeline, sumusobra na si Daryl, "Kinakailangan ba niyang itong gawin sa akin para lang iligtas niya ang buhay ng aking pinsan?" Napakagat na lang ng husto sa kanyang mga labi si Madeline hanggang sa malapit na itong magdugo, at pagkatapos ay muli itong sumigaw ng, "Hubby." Agad nitong iniyuko ang maganda niyang mukha habang sumisigaw ng malakas. Nakilala si Madeline bilang isang babaeng puno ng pride kaya agad siyang nakaramdam ng matinding hiya nang tawagin niya si Daryl bilang hubby ng 2 beses. Dito na naisip ni Daryl na tama na ang ginawa ni Madeline, magaling, nakangiting tango ni Daryl, "Dahil nakita kong sincere ka sa iyong pakiusap, tutulungan ko ang pinsan mong magmakaawa sa dragon." Walang tigil namang tumango si Madeline habang sumasagot ng, "Maraming salamat, Daryl." Nagmukhang maga at naiinis ang itsura ni Colin sa mga sandaling ito. Noong una ay inisip niya na magagawa niyang protektahan ang kanyang pinsan, pero mukhang siya pala ang nangangailangan sa tulong nito, nagawa ng kanyang pinsan na tawaging hubby ang isang tao na hindi niya kano-ano. Siguradong ganito rin ang mararamdaman ng kahit na sinong lalaki sa sandaling malagay sila sa sitwasyon yun, napansin ni Daryl ang itsura ni Colin habang umingiti sa kanyang sarili. "Colin, nagawa kong iligtas ang iyong buhay kapalit ng kahihiyan ng iyong pinsan, pero ginalit mo ako ng husto sa ginawa mo kaya kinakailangan mo ring humingi ng tawad sa akin. Magmamakaawa ako sa dragon sa sandaling humingi ka ng tawad sa akin." Ito na ang hangganan ng pasensya ni Colin kaya galit na itong sumigaw ng, "Hoy, bata, sumusobra ka na ah." Agad na natigil sa pagngiti si Daryl habang sumisanggol na sumasadya ng, "Sinasabi mo bang sumusobra na ako? Ikinulong mo ako sa kuwebang yun kanina. Dito pa lang ay ipinakita mo na gusto mo akong mapatay ng dambuhalang dragon para lang magkaroon ka ng sapat na oras para makatakas. Sinasabi ko na sa iyo na nagpapasensya pa ako ngayong hindi pa kita nagagawang labanan sa puntong ito." Ikaw, namula ng husto si Colin dahil gusto pa nitong sumagot pero wala pa rin siyang maisagot na kahit ano sa mga sinabi ni Daryl. "Bakit hindi ka na lang humingi ng tawad sa kanya? Pinsan, ikaw din naman ang may kasalanan kaya dapat lang na humingi ka ng tawad kay Daryl," nababahalang sinabi ni Madeline.